Sa pagiging isang security officer, kung hindi pa tayo ganap na handa, huwag muna nating madali. Marami kasi dyan, kung minsan tapos na tayo, naka-graduate na, papasok sa larangan ng security industry, sa mga comment na nababasa ko po tama naman lahat ng comment natin eh. May iba, kaya, okay lang, pero titingnan po natin yung circumstances kapag naka-assign na tayo. Kasi kahapon may pumunta sa akin personally, may isa nating follower, na tapos siya ng criminology. Graduate siya, board passer na po siya. From Leyte siya, pero ang dami daw nilang pumasa. Libo, I think nasa mga 8,000 yata. Pero 200 lang ang kailangan. So tingnan natin, di ba, yung sobrang ang taas ng mga board passer, and yet yung demand naman sa kanila is napakababa. So papunta siya ng Maynila na baka sakali ng buhay dito, pumasok sa security industry. Actually, nagkano na siya, tawag dito, reliever siya. Mataas siya, 5'7" po siya. Talagang makikita mo yung potential niya as an officer. Ang humingi sa akin ng payo na lisensyado siya, SO license siya, dangan nga walang training. Tama naman yung comment po ng iba eh. Hindi ko mo tapos tayo sa tapos tayo na nagaling po tayo sa serbisyo, like mga sundalo, ganyan, sa kapulisan. Tama po, iba ang trabaho ng isang security personnel. Magkakaiba po ng field kasi. Kahit sabihin natin, magkakahalintulad, pero ang laki pa rin po ng difference. Na iba, pag pinasok natin, ang larangan din ng security industry. Kasi, punungan natin, tingnan natin, sobrang baba ng tingin nila sa mga security. Aminin po natin yan. Kaya, gwardiya lang yan. Pero the responsibility, yun ang hindi nila nakikita. Di ba sabi nga, the fundamental duty of security is to protect lives and properties. Same din sa kapulisan yan. Pero yung pananaw nila pagdating sa concept ng security guard, sobrang baba. Ito yung dapat na mabigyang pansin ng government, especially ng mga private sector, na bigyan ng sobrang pagpapahalaga ang mga security personnel. Kasi ang baba ng tingin, inget, ang mga security personnel ang una at huling mawawala sa isang kumpanya. Ginagawa pa lang ang building, lupa, bakante pa lang yan, there is a security guard. Andyan na yung company ginagawa, andyan ang gwardiya. Diba? Hindi man nagtagumpay ang isang kumpanya, nagsarado yan, andyan pa rin yung guard. So kung pagtitingnan natin, napakalaking tulong nitong mga security personnel sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa, inyet ang baba ng tingin nila. So ito yung dapat mabago. Ngayon, kung papasok tayo sa ganitong sitwasyon, kunyari pulis ka, syempre, ang dating mo noon, board passer ako ng pulis, pero yung linya mo iba. Diba? So, a-adapt mo dapat doon. Hindi mo iaangas na criminology graduate ako. Tapos ako ng ganito. Ang taas sabihin sa iba, ba't naandyan ka? Diba? Hindi mo naman dadaling pagka-pulis mo na i-guard kayo, board passer kayo. Hindi natin minamalita. Tinitingnan lang natin, be realistic po tayo kung ano talaga yung magiging ng security. Kasi I was in the security industry. Alam ko na po for how many years ako sa security industry since 2003. So ilang dekada na. Kaya basang-basa ko na po lahat. Kaya sabi ko nga sa mga security personnel namin, pagbutihin nyo yung sarili ninyo, i-grow ninyo. Despite yan ang tingin sa inyo, hayaan natin sila. Hindi naman tayo mabubuhay. You cannot please them, cannot control them. Ang kaya mong kontrolin, paano ka lumagot. Kung iyan ka, kaya mong kontrolin yan. Magpakagaling ka. Husayan mo. Diba? So, ganun po. Kaya, kung tayo mga officer hindi pa handa, mas magandang doon muna tayo. Tama yung sinasabi ng iba. Iba-iba po kasi. Kaya sa 11 General Order, ang daming mga officer, hindi nga kabisado yan eh. That is basic. Kung sabihin na, magtatrabaho naman tayo eh. Ba't kailangan pa ng 11 GO yan? Saan pa nagsimula yung trabaho natin na yan? Andun po lahat eh. So, dapat po inaaral natin yun. Inaalam natin. Huwag nating hahayaan na hindi natin ma-memorize yan. Alamin yung meaning niyan. Kasi implement eh. Paano pa nag-officer ka nang ituturo mo sa mga guard natin? So, hindi po ito parang nililibak tayo or iba-iba kasi po ng pananaw. Pero kung pagbabatayan po natin, dapat from the basic, alam po natin. Kasi doon nag-start lahat eh. Kasi ituturuan mo lahat yan. Ang dami mo yan. Yung alam about security na hindi pa alam.
So what is security? Hindi masasabi yan. Hindi ba? So, parang nasaan yung essence ng trabaho, yung mga bagay na dapat basic alam natin, nawawala. Kaya ang daming walang pundasyon ng mga security, kaya tuloy bumababa lalo ang tingin nila. Pag nag-uniforme pa lang, makikita mo na. So bilang mga officer, aaralin po yun. Kaya yung isang pumunta sa akin kahapon, sabi ko, tinuruan ko siya. Akala ko kasi wala pa siya, hindi pa siya nag-start ng security. Sabi ko, maganda mag-plain guard ka muna. Kasi sa nakikita ko sa iyo, marunong ka. Pero iba pag pinasok mo. Talaga pumunta siya dito sa office ko, talagang personal siyang pumunta. So tinuruan ko siya, and then pinireport siya sa agency na alam ko pala, makaya na, sige pumunta ka dyan, ito, ganito. Pero dapat aaralin mo lahat. Kasi dapat malaman natin yung ano yung trabaho nitong mga guard eh. Kasi yun yung tatrabahuin natin eh. Doon tayo magbibase sa kanila eh. Ngayon kung hindi natin naiintindihan yung galawan nila as a plain guard, ibang magkakaroon ng malaking problema sa detachment. Siyempre isipin nila, hindi mo nyo kasi narating yan eh. Hindi mo nyo naramdaman, naranasan yung dinanas namin. Kaya ang galing naman sa which is true naman. Kasi kailangan maano mo yun eh, ma-feel mo or ma-act mo na naging katulad kanila. Kumbaga yung sapatos nila na suot na natin. So, madali kang makapaggawa ng komento, hindi ka magiging judgmental kasi naranasan mo yun. Yung kapag sabi sa mga guard ko, ako alam ko dinanas na namin yan. Kinukwento ko pa sila nung time namin, ganito, hindi pwede yung ganyan, kailangan ganito. So kasi hindi ko kwento ko dahil pinagdaanan ko. At malalaman nila na totoo yung sinasabi mo. Kasi kung officer ka na, ano yung kukwento mo or bibigyan mo ng comparison na ito kami dati, hindi dapat baguhin eh. Kasi ngayon sobrang bilis na. Kasi ngayon ang mga license pinapalakan na. Totoo yan, given yan. Tama naman. Kasi ang daming kasing proseso talaga. Before hindi po pwede. PLTC pa lang 15 days yan. Ngayon, officer ka, aasikaso yung license mo, official ka na. Pero yung training, wala ka. So, what is the foundation? The foundation of being a security personnel or an officer or a private is the training. Parang pag-aaral yan eh. Gusto mong maging guro, ano yun? Tatawid ka agad pagiging guro o pagiging engineer. Di ba may process? And trust the process. Dapat po ganun. Eh ngayon, instant na. Di ba parang noodles na lang eh. Andiyan na, kompleto sa kaso na, iluto na lang, kain na. Unlike before, walang ganyan. Kailangan pang magkuha ng ganito, ng ganyan. And then, magtagtad ka ng mga ganito. Ngayon, pakuluan mo lang, tambog mo lang. Parang ganun na eh. Kaya tuloy ngayon, ang alang talab. So ngayon, ang mga agency, gumagawa talaga ng parang para ma-motivate itong mga guard. Pag nag-apply sa mga na wala, iti-training nila. Which is maganda. Dapat ganun. Kung talagang hindi ka naman, kunyari, officer ka, hindi ka nakapag-training, dapat mag-under ka ng training sa agency, miski 2 to 3 days. Kasi ang bigat po niyan. Una, leadership. Report writing. How about the client? Ano yung mga sistema dyan? Biglang asin ka sa kondo, ano yung mga protocol dyan? Ano yung dapat mong iwasan dyan? Kasi kung nag-plain ka, nadaan ka sa ganito, nadaan ka sa ganyan, napunta ka sa factory, napunta ka sa mga condominium, napunta ka sa mga commercial, napunta ka sa residential, napunta ka sa mga warehouse. So, halos pag ano mo yun, nadaanan mo yun bilang plain ka o kahit officer ka na, paunti-unti o kasi bigla naging officer ka, ang hirap po. Diba? Kaya kung hindi pa handa, huwag madaliin natin. Trust huwag nyo sabihin na kaya naman yun, mabilis na yun, ang dali po sabihin mo na okay, ang bilis, kaya ko yan. Pero pag naandoon ka na, doon na makikita ganito pa lang. Kaya tuloy ko minsan, tabi natanggal ang officer. Kaya kasi may kwento pa sa akin ng mga isa-isang building nila, 10 OIC nang napalitan. Imagine mo, ilang buwan pa lang yata nanunungkulan yung property manager, 10 nang napalitang officer. Kasi talaga ang titinan dyan is the officer, ang subordinate. Ikaw ang magmamanage niya. Paano kung pagdating sa ganong trabaho hindi ka aware? Hindi naman sasabihin ng management, kasi sasabihin sa management, hindi pa kasi duman sa pagiging plain guard. So kailangan i-handle po natin ng tama, gawin natin ng maayos, at higit sa lahat, ang una preparation is mag-undergo tayo sa training. And then kung talagang kaya naman natin, alisin muna natin, tanggalin muna natin yung pagiging officer natin, SO, kahit SO, pwede ka mag-plain guard. Ang importante yung experience, yung knowledge na matutunan. Salamat.